Losyang na ba talaga akong tingnan, Luke? Kaya ang ninong mo hindi na ako pinapansin. Busy lang siguro talaga si Ninong, kaya hindi kanya napapansin. Kahit nga doble ang edad natin, mukha pa rin kayong kaedad ko lang eh. Sa totoo lang, Ninang, ang ganda-ganda niyo kaya. Sa katunayan nga, crush ko na kayo noon pa. Nung high school ako, alam niyo naman ho siguro yun. Sus, napunta ka lang sa abroad, magaling ka nagmambola. Hindi naman kita binobola, Ninang eh. Nagsasabi naman ako ng totoo. Kung nalulungkot ka at kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Dadamayan kita. Pwede mo akong maging sandalan, lalo't laging wala ang asawa ninyo. Ang pag-aasawa o ang kasal ay isang sagrado. Nagpakasal kayo dahil mahal niyo ang isa't isa. Pero paano kung ang dating pagmamahalan ay unti-unting manlamig hanggang sa hindi mo naiwasang makagawa ng isang kasalanan? Isang kasalanan na hindi mo alam kung pagsisisihan mo ba o hindi. Dahil sa kasalanan na iyon, ay naging masaya kang muli. Pero kailan ba kasi natawag na tama ang mali? At kailan magiging tama sa mata ng lahat ang isang bawal na relasyon? Alam kong nagkasala ako, Miss Love. Hindi lang po isang beses, kundi maraming beses. Masisisi mo ba ako? Gayong siya ang pumuno sa pagkukulang ng asawa ko. Pero lahat ay may hangganan, Miss Love. Dahil nagising din ako sa katotohanang mali na ginawa kong kalaguyo ang inaanak ko, ang anak ng matalik ko pong kaibigan. Ito po ang aking kwento. Kwento ng isang asawang nanglilimos ng pagmamahal at aruga sa kanyang asawa, hanggang sa makagawa ng isang bawal na relasyon sa piling ng inaanak. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sumulat po ako sa inyo ngayon hindi bilang si Katie, na asawa ng isang arkitekto at ina ng aming nag-iisang anak, kundi bilang isang babaeng nalilito at nakokonsensya sa lahat ng aking ginawa at naging maling desisyon sa buhay. Sana'y kahit huli na po ay mabigyan niyo pa rin ako ng payo. Hindi ko alam kung paano ko pa ipagpapatuloy ang buhay na ito. Lalo pa't pinipilit ako ng aking kalaguyo na iwanan ko na raw ang aking mister. Pero para maging malinaw po ang lahat, nais ko muna pong ipakilala sa inyo ang aking sarili. Ako po si Katie. Hindi ko tunay na pangalan. 40 years old na po ako. At dati akong event organizer. Mahilig ako sa art and music. Mahilig din akong mag-design at kung ano-ano pa. Isa akong masayahin na babae at palagi akong naghahanap ng bagong experience o karanasan. Madalas akong mag-explore at mag-travel kung saan-saan noon. Pero simula po, nang ikinasal kami ni Marvin, ang aking asawa ngayon, ay unti-unting nagbago ang lahat. Naging plain housewife ako. Itinuon ko po ang sarili ko sa kanya at sa naging anak namin. Halos sa kanila ko ginugol ang buhay ko. Sa ilang taon naming kasal, ay naging mabuting asawa at ina ako sa kanila. Pero darating ka rin pala talaga sa puntong susuko ka na. Lalo na kapag napagod ka na. Kapag hindi mo na nararamdaman ang pagmamahal na dapat ibinibigay din sa'yo. Kapag hindi ka na pinapahalagahan. Mahal ko ang asawa ko, alam ko. Pero hindi lang siya ang may pangangailangan. Ako din po. Kung pagod ito sa trabaho, pagod din ako sa bahay. Mula ng mga anak ko, Miss Love, ay hindi na po ako sinipingan ng asawa ko. Oo, tama po. Mahirap mang paniwalaan,
Pero iyon ang totoo. Hindi ko nga alam kung paano nakakaya yun ng aking asawa. Pero ako, alam ko sa sarili ko na nangangailangan ako. Na namimiss ko ang makasiping siya. Namimiss kong mahawakan ng isang lalaki. Minsan iniisip ko, hindi kaya hindi lang trabaho ang pinagkakaabalahan ng mister ko. Hindi kaya may iba pa siyang pinagkakaabalahan, kaya wala nang gana ito sa tuwing umuuwi ito ng aming bahay. Ayoko lamang siyang kumprontahin dahil magiging away iyon sa pagitan naming dalawa. At iyon po ang iniiwasan ko. Si Marvin ay 46 years old na po. Isang mabait at disenteng tao na ang trabaho ang buhay niya. Sa umpisa, sobrang hinahangaan ko siya. Manghang-mangha ako sa sipag at talino niya. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, mas mahal niya pa ang blueprints at construction sites kaysa sa akin at sa aming anak na si Micaela. Sa totoo lang, masasabi kong perpekto sana ang buhay namin. Yun nga lang, sa pinansyal lamang. Hindi ko masasabing sobrang mayaman kami, ngunit may kaya. May maganda at komportabling bahay. Kumpleto sa appliances at iba pa. Hindi kami nagkukulang sa mga pagkain at stock sa bahay. Malaki rin kasi ang sahod ni Marvin bilang isang arkitekto. Wala kaming katiwala. Ako lahat ang gumagawa sa bahay. Pero sa totoo lang, may malaking puwang sa puso ko na matagal ko nang iniinda. Sa unang taon ng pagsasama namin bilang may asawa o mag-asawa, ay masaya ako. Pero nang mga anak na ako, doon na nag-umpisa na ako'y magkaroon ng tampo sa aking mister. Hindi ko man lang siya nakakasamang mag-alaga ng bata. Lagi siyang wala, laging nasa trabaho. Pag umuwi, laging tulog o kaya naman nagkukulong lang sa loob ng kwarto. Dumating man siya ng bahay ay tila wala na lamang. Tila nakasanayan ng uuwi lang upang magpahinga. Kahit ngayong malaki na ang anak ko ay ganun pa rin. Kaya hindi na rin ako nagtataka na hindi malapit ang loob ng anak ko sa kanya. Si Marvin kasi ay halos wala nang pakialam sa amin. Umuwi na lang to para matulog dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Wala nang oras para sa amin na pamilya niya. Ni hindi na nga kami nagtatalik tuwing gabi. O di kaya'y kahit halikan lamang niya kami ng anak ko. Hindi niya yon ginagawa. Nasanay akong parang mag-isa. Nasanay akong parang walang ama ang anak ko. Para kaming isang estatwa o figurin sa isang malaking bahay na dinadaan-daanan na lamang ng aking asawa. Hindi naman ho sa nagrereklamo ako. Alam kong sagana naman kami ng anak ko sa material na bagay. Kumpleto ng luho at hindi nagugutom. Pero ang hindi ko lang kasi kaya ay sobrang uhaw na uhaw ako sa emotional at physical touch ng aking asawa. Doon ko lang na-realize na hindi talaga sapat ang mga material na bagay para maging masaya kayong pamilya. Kailangan pa rin pala ng pagmamahal at paglalambing sa isa't isa. Ilang beses ko nang sinubukan na kausapin si Marvin tungkol dito, subalit hindi niya ako maintindihan. Para sa kanya, sapat nang naibibigay niya ang obligasyon niya sa amin, ang tungkol sa pera. Hapon noon, maagang umuwi ang aking asawa. Nagulat nga ako dahil yun ang kauna-unahang maaga siyang nakauwi galing sa trabaho. Han, tawag ko sa kanya nang makita ko siyang papunta na sana sa kwarto namin. Hindi man lang ako binati o ang anak namin. Huminto siya at tiningnan lamang ako na may blankong ekspresyon. Ano yun? Matutulog ka na ba? Dito ka na muna. Gusto mo ba akong tulungan na mag-prepare dito sa kakainin natin? Lambing ko sa kanya.
Ngunit unti-unti kong nakita ang nakabusangot niyang muka. Kati, alam mong pagod ako sa trabaho. Hanggang dito ba naman, papatulungin mo pa rin ako? Ikaw ang nakatoka riyan, trabaho mo na yan. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi naman siguro pwedeng mag-asta ka na lang na reyna dito sa bahay natin. Sabi pa niya. Han, hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Naglalambing lang naman ako sa'yo eh. Marvin, kailangan din naman namin ng oras mo. Hindi lang naman ang pera mong kailangan namin. Ikaw din. Kailangan ka rin ng anak mo. Ang pagmamahal mo at aruga mo. Hindi naman sapat tong mga material na bagay eh. May pera nga tayo. Pero daig ko pang walang asawa sa sobrang busy mo. Subalit kumunot ang noo niya at nagsalita. Para sa inyo din naman tong ginagawa ko ah. Hindi mo ba nakikita yun? Hindi mo ba naiintindihan yun? Alam ko naman yun pero konting oras mo lang naman, Marvin. Konting-konti lang yung hinihingi namin ng anak mo. Hindi mo din ba naiintindihan yun? Sagot ko. Palagi mo nalang inaatupag yung trabaho mo. Kahit magbanding naman tayo kahit minsan. Kapag nandito ka, palagi kang nasa kwarto. Nanunood ng TV. Kahit weekend, asa trabaho ka pa rin. Naiiyak ko nang sabi sa kanya. Ngunit umiling lamang si Marvin. At bago naglakad, ay nagpahabol pa ito ng salita. Tama na nga yan, pwede ba? Nag-iinarte ka na naman. Alam mo namang pagod ako, di ba? Gisingin mo na lang ako mamaya kapag okay ng lahat. Doon ko naramdaman ang matinding hinagpis at kalungkutan. Hanggang sa unti-unti ay nasanay na rin ako. Simula noon ay umiwas na lang din ako sa kanya. Hinayaan ko na lamang siya. Samantalang ako, inasikaso ko na lang ang bahay at itinuon ang pansin sa anak naming si Micaela. Hanggang sa dumating nga po si Luke, ang anak ng kumari kong si Joanne. Sa abroad na sila nakatira. Ilang taon din kaming hindi nito nagkita. Huling kita ko sa kanya ay 16 anyos pa lamang ito. 23 years old na ngayon si Luke. Maaga kasing nagkaanak ang kumari kong si Joanne. Wala pa yata siyang 18 nung ipagbuntis niya ang binata. Nabalitaan ko na umuwi ito galing abroad para magbakasyon. Nagulat nga ako nang bigla siyang dumalaw sa bahay. Naalala ko pa, noon pa man isa ko sa mga taong nakita ko kung paano pinalaki ni Joanne ang pasaway niyang anak na si Luke. Naroon nga ako nang pinanganak niya to at sobrang cute talaga. Ako ang naging ninang niya. Ngunit nung makita ko si Luke ngayon, ay nag-iba talaga siya. Hindi na siya yung batang pasaway at uhugin pa noon. Lalaking lalaki na. Moreno ito, patangkad, at guwapo ang muka. Magandang katawan, papasang Piolo Pascual ang datingan. Hindi naman sa nagka-interes ako sa kanya. Sadya lang sigurong nakuha nito ang atensyon ko. Unang kita namin ay niyakap niya ako ng mahigpit. Ang sabi niya, miss na miss niya raw ako. Binigyan pa nga niya ako ng pasalubong. Mamahaling pabango, bag at kung ano-ano pa. Sobrang dami ring chocolates para sa amin. Masaya ako na muli kaming nagkita, makalipas ang ilang taon. Binatang binata ka na ah. Wika ako dito. At mas matangkad ka na rin sa akin. Kumusta ang mama mo doon? Ayos lang ho, Ninang. Kayo naman ho, parang hindi kayo tumanda ah. Ang sexy-sexy niyo pa rin. At mas lalo yata kayong gumanda. Aba, bolero ka na rin pala ngayon. Napunta ka lang ng abroad. Nagsasabi lang ho ako ng totoo. Yung asawa ho ninyo, si Ninong? Tanong niya. Ayun, ganun pa rin. Ang trabaho niya, ang asawa niya. Wika ako sabay tawa. Hindi pa kasi nagkikita ang dalawa ng personal. Nung umalis kasi sila noon, patungong ibang bansa, ay dalaga pa ako noon.
Ngayon na lang ulit ako tumawa ng ganito, Miss Love. Noon pa man kasi ay close na kami ni Luke. Ako palagi ang kasakasama niya since ang kanyang ina noon ay nasa trabaho. Minsan nga ay sinasama ko siya sa mga events ko at doon din siya nakakahanap ng mga kalaro. Hanggang sa paglipas ng araw, linggo, araw-araw ay palagi na siyang dumadalaw, lalo na kapag wala si Marvin. Naipakilala ko na rin naman silang dalawa sa isa't isa at wala naman kaso iyon sa aking asawa. Wala namang naging mali siya dahil alam naman nitong binata si Luke at hindi naman siguro ako nito papatulan dahil doble ang agwat ng edad namin sa isa't isa. Sa mga sumunod na buwan, naging sandalan ko si Luke. Nakikinig siya sa lahat ng mga hinanakit ko tungkol sa asawa ko. Sa kanya ko nararamdaman na mahalaga pa rin naman ako at kamahal-mahal. Naging magkaibigan kaming dalawa, parang hindi na nga magninang. Hindi ko na malayan kung paano kami humantong sa ganitong sitwasyon, Miss Love. Basta naalala ko po, isang hapon, habang naisipan naming mag-inuman na dalawa, habang nakatambay sa beranda. Nagkwento ko sa kanya kung gaano kalungkot ang buhay ko sa piling ni Marvin. Kung paanong ang dating mainit naming pagsasama ay biglang nanlamig nung magkaroon na kami ng anak. Sinabi ko sa kanya na never na kaming nagsalo nito sa kama. Pinakinggan niya ako ng buong puso. Hindi niya ako hinusgahan. At pagkatapos kong magkwento, hinawakan ni Luke ang kamay ko at pinisil yun. Pakiramdam ko noon ay may kuryenteng tumaloy sa katawan ko. Nakaramdam ako ng kakaiba. Parang nagising ang diwa ko. Tiningnan niya ako sa mata at doon ko nakita ang init na matagal ko nang hinahanap. Sa tingin mo ba, maganda pa rin ako? Pakiramdam ko na losyang na yata ako ng sobra, kaya hindi na ako pinapansin ng ninong mo. Ninang, bulong niya. Hindi po totoo yan. Sa katunayan, sobrang ganda niyo nga ho eh. Walang makakatalo sa angking kagandahan ninyo. Nung bata ako, sobrang crush na crush kita. Alam mo naman yun, di ba? Natawa ko. Bata ka pa nun eh. Ngayon na binata na ako, ganun pa rin naman ninang eh. Hindi naman nabago. Crush pa rin kita. Nagulat ako sa sinabi niya. Lumapit siya at dahan-dahan niyang idinampi ang labi niya sa akin. Hindi yun isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na may pagmamahal, paggalang, pag-iingat. Ninang, kung di ka na napapansin ng asawa mo, nandito naman ako eh. Kung di na niya binibigay ang pangangailangan mo, handa naman ako. E di ako na lang ang magbibigay sa'yo nun. Kung di mo natatanong, magaling naman ako eh. Alam kong magugustuhan mo ang gagawin ko. Teka lang. Pilit ko siyang tinutulak palayo nang matauhan ako. Sandali ah. Baka nakakalimutan mo, Luke. Pamilyado na akong tao. May asawa ko. At isa pa, napakalayo ng agwat mo sa edad ko, Luke. Kumari ko pa ang nanay mo. Alam mo bang ako pa ang kasama niya nung pinanganak ka? Hindi. Hindi ito maaari. Naku, bata kang talaga. Bigla niyang pinutol ang sasabihin ko nang bigla niya akong hinalikan. Nagtagal yun ng ilang segundo, Miss Love. Hanggang sa siya na ang kumalas sa aming dalawa. At sinabi niyang, hindi na ho ako bata. Malaki na ako. At matagal ko nang gustong gawin to sa inyo. Sobrang gusto talaga kita noon pa. Kaya nga nung umuwi ako rito sa Pinas, ikaw agad ang pinuntahan ko para makita ka. Dahil gustong gusto kitang makita. Sabi niya at muli akong hinalikan ng mariin. Wala akong nagawa, kundi ang sumabay na lang sa halik niya. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin noon. Dahil hinila ko na lang to sa loob ng aming bahay at doon ginawa ang pagpapaligaya namin sa isa't isa.
Siguro kaya ako nagawa yun dahil ngayon ko lang ulit naramdaman na babae ako at na-miss ko talagang mapunan ang pangangailangan ko. Lalo naman akong ginanahan nun, Miss Love. Sa isiping, inaanak ko pa ang kasalo ko. Doon na nga po nagsimula ang aming lihim na relasyon. Isang relasyon na punong-puno ng kaba, takot, pero kasabay nun, ang kaligayahan na matagal ko nang hindi nararamdaman sa piling ng aking asawa. Sa bawat araw na lumipas, ay mas lalo kaming naging agresibo. Sa kubo na binili ng asawa ko noon, ay nagagawa rin naming punan ang uhaw namin. Sa sala, sa likod bahay, at pati na rin sa garahe. Wala ho kaming pinalampas sa dalawa. Yun siguro ang kaibahan ng bata pa. Dahil gusto nila ang may thrill at excitement. Isang hapon noon, nasa kama kami at sobrang lakas ng ulan. Wala pa rin noon si Marvin dahil may trabaho ito. At tulog naman ang anak ko sa kanyang kwarto. Kami lang dalawa, ni Luke ang nasa kwarto at magkayakap pa. Alam kong mali ang ginawa kong desisyon, Miss Love. Subalit kay Luke ko lang kasi naramdaman ang saya at pag-aaruga na dapat si Marvin ang gumawa. Ninang, sabi niya, may bahid ng pagka-inosente ang boses. Gustong-gusto kitang dalhin at isama na lang sa abroad. Malayo sa lahat ng to at sa asawa mo. Ngumiti lang ako dahil alam kong imposibleng mangyari yun. Pero bigla siyang lumapit sa akin. Hinawakan ang aking mukha at marahan akong hinagkan. Ramdam ko ang tibok ng puso niya at sigurado kong ramdam din niya ang akin. Hindi ko na po kayo hahayaang malungkot. Bulong niya sa akin sa pagitan ng mga halik. Alam kong mali ang pumatol sa isang inosenteng binata. Gabi-gabi ay hindi ako mapakali at binabagabag ng konsensya. Matanda ako sa kanya. Ako dapat ang mas nakakaalam ng tama at mali. Pero ito ako, kinakain ng matinding pagnanasa. Ang mga tanong na bumabagabag sa aking dibdib, na paano kung sumama na lang kaya kami sa kanya? Ano kayang mangyayari sa amin? Pero ayokong wasakin ang future ni Luke. Hindi niya deserve ang isang katulad kong babaeng may edad na at may sabit pa. Sobrang mali. Dahil sa tuwing nakikita ko ang kislap sa kanyang mga mata, nakikita ko ang isang mundong hindi pa nadudungisan at sobrang inosente pa. Isang binatang punong-puno ng pagmamahal at pangarap. Alam kong seryoso siya sa akin. Pero sino nga ba naman ako para wasakin siya? Ako na may sabit na at may asawa. Hindi niya deserve na ipaako ko sa kanya si Micaela. Hindi kami responsibilidad ni Luke. Oo, sobrang saya ko dahil kapiling ko siya. Alam kong mahal niya ako. Pero ako ang maging lason nakakalat sa kanyang sistema. Alam ko yon. Alam kong mapapahiya siya sa lahat ng tao at magiging katawa-tawa dahil pumatuloy siya sa tulad ko. Kaya paano ko ipagpapatuloy ang isang bagay na sa simula pa lang ay alam kong mag-iiwan lamang ng pighati, lalo na kay Luke, na walang ibang inalay kundi ang kanyang buong pusong pagtitiwala. Mas worst pa, ayaw na nitong bumalik sa abroad. Gusto na nitong manatili rito sa Pinas para ipagpatuloy ang aming relasyon. At kung pwedeng araw ay sumama na kami sa kanya roon at iwanan ko na lang ang aking asawa. Anong gagawin ko? Mahal ko si Marvin. Mahalaga siya sa akin bilang ama ng anak ko at bilang asawa ko. Pero mahal ko rin ho si Luke. Sa kanya ko nakikita ang sarili kong muling nabuhay at lumiwanag sa saya. Ilang araw ko ring pinag-isipan ang desisyon ko. Ngunit nung tatanggapin ko na sana ang alok niya, hindi ko alam kung bakit bigla kong naisipang tingnan ang social media account niya. Roon ko nalaman
na meron pala siyang naiwan na nobya sa abroad. Sa puntong yun, Miss Love, nanginig talaga ako at nanlamig. Hindi ko na malaya na tumulo ang aking luha. Sobrang tanga ko pala. At nalaman ko rin sa kanyang ina na may nobya nga talaga siya sa ibang bansa. At matagal na silang magkasintahan. Sobrang tanga ko pala. Bakit nga ba hindi ko kaagad naisip na maaaring may kasintahan na siya? Bakit nga ba hindi ako nagtanong? Nagpaloko ako sa isang binatang katulad ni Luke. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Naiyak ako dahil nasaktan ako. Ang mali talaga, kailanman ay hindi magiging tama. Deserve ko siguro ang nangyari. Sana'y hindi ko nalang pinatulan si Luke. Sana'y pinilit ko nalang ayusin ang aking pamilya. E di sana'y hindi ako masasaktan ng ganito. Ito na ba ang karma ko? Doon na ako nimasmasan at namulat sa katotohanan na marahil ginamit lang ako ni Luke para magkaroon ng aliw dito sa Pinas. Naalala ko na sinabi nitong umuwi ito para magbakasyon dito. So ako ba ang ginawa nitong bakasyonan? Hanggang sa dumating nga po ang araw kung saan babalik na si Luke. Dumaan siya sa bahay at kinuusap ako. Ayaw mo ba talagang sumama sa akin? Magpapakalayo-layo tayo. Bubuhayin ko kayong dalawa. Sabi ni Luke, ngunit tahimik lang ako. Hinawakan niyang balikat ko. Kinintila ng halik, ngunit umiwas ako. Alam kong balak na naman ito na paligayahin ko siya bago siya umalis. Ngunit ako na ang titigil ng kahibangang ito. Nagulat pa siya nang marinig ang sinabi ko. Nginitian ko lamang siya ng mapait at nagpatuloy. Ano? Nagulat ka, no? Hindi ba't ginamit mo lang ako para lumigaya ka? Ginamit mo ang kahinaan ko para i-fulfill yung pagnanasa mo. Ngayon na nakuha mo ng gusto mo. Sige na, hindi ako magagalit sa'yo. Umalis ka na at huwag mo na akong guluhin pa. May kasintahan nga ako doon, Ninang, pero ikaw ang gusto ko. Handa akong iwanan si Laika para sa'yo. Yun ang gagawin ko kapag sumama kayo sa akin. Tumawa ako at umiling sa kanya. Pinakita ko na kayang-kaya ko na wala siya. May asawa ko, Luke. At doon ko na lamang ibubuhos ang atensyon ko sa kanya. Kahit na isang hangin na lang ang turing niya sa amin ng anak ko. Mali kung ano man ang namagitan sa atin. Mali na pumatol ako sa iyo. Mali ang ginawa mo, nalokohin ang kasintahan mo. Natauhan na ako. Bata ka pa. Mas bagay sa iyo ang kaedad mo lang. Kapag nalaman to ng nanay mo, ano na lang ang sasabihin niya sa akin? Na sinira ko ang buhay mo at nilandi kita. Umalis ka na, Luke. At huwag mo na kaming guluhin pa. Malamig kong sabi sa kanya at hindi na siya pinansin pa. Kahit anong paghingi nito ng sorry at pagmamakaawa, ay hindi ko na siya kinausap. Sige na, magagabi na. Parating na ang aking asawa. Umalis ka na. Alam kong malilate ka na rin sa flight mo. Hindi kami sasama sa'yo, Luke. Mahal kita, Ninang. At totoo ho lahat ng pinakita ko sa'yo. Hindi kita niloko. Tandaan mo yan. Iyan ang huling sinabi niya bago siya umalis. Wala akong nagawa noon kung di ang tingnan na lang ang likod niyang papalayo. Hindi ko ikakailang umiyak ako noon at nasaktan talaga ako. Ngunit alam ko, Miss Love, na tama po ang aking naging desisyon. Nawakasan na ang lihim na relasyon naming dalawa. Ang kwento ko, Miss Love, ay isang paalala na ang pag-ibig po at atensyon ay mahalaga sa isang relasyon. Ano man ang estado ninyo sa buhay. Kahit mayaman ka pa at maayos ang pamumuhay niyo, kung may kakulangan naman sa emotional and physical touch, kagaya ng paglalambing at pagmamahal sa isa't isa, ay maaaring maghanap ang isang tao ng pupuno sa pangangailangan nito. At si relasyon dapat balanse lang ang pagitan ng trabaho
at personal na buhay. Ang pagiging subsob at busy sa trabaho na kahit para sa pamilya naman ay maaaring maging resulta ng paglayo ng loob ng isang asawa at paghanap ng atensyon sa iba. Sabi nga ho nila, communication is the key. Iyon ang mahalaga at ito raw ang sikreto ng masaya at matatag na relasyon. Pero paano kung ang asawa ko na ang kusang lumalayo sa akin? Minsan naiisip ko na talaga na baka nga may ibang babae na ang mister ko. Kaya ganun na siya sa akin. Dahil kung talaga kasing mahal mo ang isang tao, paglalaanan mo ito ng oras. Ano ba ang dapat kong gawin? Iiwanan ko ba ang mister ko? Paano kami ng anak ko? O pagtitisan ko na lang ba ang pagiging malamig niya sa amin at magpapakamartir na lang sa kanya? Bagamat mali ang naging desisyon kong makipagrelasyon sa iba, sana'y maintindihan niyo ang pinagmumulan ko. Naiintindihan niyo bilang asawa o maintindihan niyo bilang asawa na kailangan ko rin ng kalinga at pag-aaruga. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Paano ko pa ba aayusin ang gusot na aking sinimulan? Dapat ko pa bang sabihin kay Marvin ang lahat? O dapat akong magpanggap na wala lang nangyari at walang Luke na minsan ko ring minahal? Ngayon kasi Miss Love, ay kinukulit pa rin ako ni Luke. Hiniwalayan na daw niya ang kanyang nobya dahil ako raw ang pinili niya. Yun daw ang patunay na mahal niya ako at seryoso siya sa akin. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon ko. Naguguluhan ako. Gusto kong sumama sa kanya. Gusto ko rin siyang makasama. Pero, paano naman ang asawa ko? At iniisip ko rin ang sasabihin ng ibang tao. Kung kayo hubang nasa sitwasyon ko, ano ba ang dapat kong gawin? Handa po akong magbasa ng inyong mga komento at hanggang dito na lamang po ang aking storya. Nagmamahal, Katie.